Ay, good morning na. Pakwento lang itong naging operation ninyo. Matagal na namin itong minamatsagan, si Yang Jingxin. Ang ginagamit niyang Filipino name, Antonio Maestrado Lim. So, matagal na namin siyang sinusubaybayan, yung galaw niya, kasi nga, siya yung isa sa mga personalities na hinahanap namin pagdating sa mga Pogo operations. And nakarating kami hanggang sa Cagayan de Oro para i-check yung operation niya nun. At siguro nung napansin nila na medyo umiinit na yung sitwasyon nila dito dahil nga doon sa hearing na ginagawa sa Kongreso at sa Senado, kaya patalon-talon sila eh. So nagkaroon lang kami ng pagkakataon nga itong lumakita namin siya kanina at nalaman namin na paalis siya papuntang Maynila. So ito na yung magandang timing at kasama namin dito yung Bureau of Immigration through a mission order. Inaresto namin siya. Sir, anong initial na kaso? Ano kasi siya, nagpapanggap siyang Pilipino. Siya ay isang Chinese national na nag-assume ng Filipino name, yung Antonio Maestrado Lim. So from that, meron na siyang violation, yung tinatawag nating violation ng immigration laws. Ito yung misrepresentation na nagpapanggap siya ng isang Pilipino. So lumalabas na isa siyang undesirable alien. Ano yung mga ID niya, sir, na nakuha na? Yung mga IDs kasi yung mga ginagamit niyang mga Philippine government issued IDs, karamihan mga Pilipino, nasa Filipino name niya na but yung mga transactions niya like yung passports niya, Chinese passport pa rin ang gamit niya. Ano kaya ang nangyari? Paano siya nakakuha ng mga ganitong klaseng IDs? Or possible ba na pineke niya mga dokumento? Obviously, yung estilo na ginawa niya is the same style na ginawa ni dating Mayor Alice Go, na ginawa ni Cassandra Ong, at yung ibang mga Chinese na nahuli natin na nagpa-late registration, at and then nagpalit sila ng pangalan. Sir, kindly enlighten us po, paano po ba na-connect si Tony Yang sa Pogo operation sa CDO? May mga transactions kasi na sa mga Pogos, kasi lumalabas kasi talaga parang isang grupo lang sila yung sa Banban, sa Porac, and then yung sa Cebu, and now itong sa Cagayan de Oro. So sa documents kasi nagkabit-kabit yung mga incorporators. Nakita namin yung incorporator dun sa isang Pogo hub. Nakakabit naman sa ibang Pogo hub. And sadly, hindi lang sila sa Pogo talaga umikot, Meron din sila mga names, may mga names kaming nakita na even dun sa mga bodega kung saan nakahuli ng mga drugs, nakita pa rin yung mga pangalan nila doon. Ito yung sa port, sir, tama po ba? Yes, sa Pampanga yung mga nakita nating bodega doon ng drugs. Sir, moving forward, ano po mangyayari sa kanya? Well, siyempre, ididemanda natin yan. Sa ngayon, talagang nag-violate siya ng immigration laws dito. So, yun ang initial violation niya. And then, we will be looking at yung mga transactions niya. Perhaps, we will be looking dun sa mga papeles ng mga kumpanya na kanilang ginagamit. And kung merong money laundering activities, kasama sa ipapile namin kaso yan. Sir, may kumpanya din daw siya dito. Presidente pa siya. Totoo ba yun? Yeah, marami siyang kumpanya eh. Hindi lang siya, pati yung mga kapatid niya. So, yun ang mga tinitingnan natin. Sir, kung considered Chinese national siya, paano kaya siya nagkaroon para siya naging incorporator ng isang company? Paano siya nagmay-ari ng properties sa CDO? Ayun nga. Kaya kailangan niya mag-assume ng Filipino name. Kasi nga, balak nilang bumili ng... hindi balak, may mga properties na talaga sila rito na under Filipino name. Tapos marami na silang properties. Sir, nung paglapag niya dito sa Manila, ano bang balak niya? Lilipad ba siya palabas ng bansa? Yun ang tinitingnan namin, kasi
Yes po, ma'am.